Buksan po natin ang ating Bible on Micah. Mika sa Tagalog po. No? Micah chapter 5, verse 2. Sabi po dyan, ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno ng Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Basahin ko po ulit. Ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula nung una, mula ng walang hanggan. Ayan. Praise God. Sabi po sa English version, but you, Bethlehem Ephrata, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Yan po. Ang ating pong binasa ay isa sa mga propesiya, no? Sa prophecy na inihayag bago po dumating ang Panginoong Yesus, nang patungkol po sa tagapagligtas, sa Mesiyas, ang ating Panginoong Yesus. At napakaganda na balikan po natin ito, na makuha po natin ang tunay na mensahe ng Pasko. Isa sa maraming mensahe ng Pasko. Kanina po ay meron po kaming ibang talata, pero ito maganda rin po. Nabalikan din po natin the prophecies regarding the birth of the Lord Jesus. Ngayong Pasko po, no, sa Pilipinas, sabi nga nila, ang Pilipinas daw ang may longest celebration ng Christmas. Bakit kaya? Kasi September, basta ber na. Ayan. Tumutugtog-tugtog na, no? Yung mga pamaskong awit, nagsisimula na ng mga palamuti, no? At tayo mismo nag-iisip na rin, ano kayang ipangreregalo ko o ano kayang ihanda namin sa Pasko. So marami na tayong mga iniisip, di po ba? Kasi nga, longest celebration, September pa lang andyan na. By September, the song started playing, and December, pagpasok ng Disyembre, punong-puno na ang ating mga kalendaryo, di ba? Kami po'y December 1 pa lang, talagang meron ng selebrasyon dahil sunod-sunod po yon, December 1, 2, and 3. May mga birthday, may mga anniversary, purihin ang Panginoon. Kahit natapos yung 3, sunod-sunod pa rin hanggang sa oras na ito. Amen? Yan po kasi sa Pilipinas, no? Pero isang magandang tanong po sa atin, di ba? Na what if Christmas feels right externally but something is off internally? Ano ba yung tamang pagse-celebrate ng Pasko? O ano ba talaga ang dapat nakaisipan patungkol sa Pasko? Ang Book of Micah, no, yung sa prophecy na binasa po natin kanina, ay tutulong po sa atin para bigyan tayo ng tamang turo, tamang kaisipan, no, mga bagay na dapat mas higit nating binibigyan ng pansin, lalo na sa parating na Pasko. Mga ilang araw na lang po yan. Di po ba? Long before lights, carols, and tradition, bago pa kasi tayo sa Pilipinas, ang mga tradisyon natin talagang kakaiba, di ba? Katulad ngayon, nakapula tayo, di ba? Mga naka-green, talagang gusto natin, meron yun, no? Tapos, syempre, yung pagbibigay ng regalo, di po ba? May nangangaroling, marami po yan. Ang saya-saya sa Pilipinas ng Pasko. Pero, mas maganda po na ang tradisyon mang ito ay hindi po masapawan ang tunay na mensahe ng Kapaskuhan. Katulad po sa binasa natin, no, sabi diyan, yung Bethlehem, tinuring siyang maliit, tinuring siyang hindi distinguished, no? Hindi siya napapansin. And yet, mula pala sa bayan na yon na napakaliit, doon manggagaling ang tagapagligtas. Doon manggagaling ang pinili ng Panginoon, na sabi diyan, lalabas ang magiging pinuno ng Israel, na mula pa ng ancient time, andun na siya. Ano po ba ang mga mensahe na to? Simulan na po natin.
Christmas, no? Ang title po man na po na Getting Our Christmas Right. Yan. Kasi po, baka nalulungkot tayo kapag ang conception po natin ng Kapaskuhan ay patungkol lang sa mga dekorasyon natin o baka patungkol lang sa ihahanda natin or patungkol lang rin sa mga regalo o mga matatanggap. Kaya gusto ng Lord that through this verse ay maitama po tayo na kahit hindi ayon sa pamantayan ng Pasko, ng mundong ito, na ito dapat ang Pasko, meron ka pa ring totoong kasiyahan, kagalakan, dahil ang tunay na Pasko ay si Jesus. Amen? Number 1 po, Christmas is about God's presence, not grand celebration. Hindi po pinagbabawal ang bonggang paghahanda or pagse-celebrate ng Christmas. Lalo na po sa mga Pilipino kasi yan din po yung time na nagre-reunion tayo. Di po ba? Yan din yung time na get-together natin. Kami po nung mga nakaraang Sabado ay yung mga classmate namin nung high school many years ago, hindi ko na matandaan kung ilang years na, ay nagkita-kita kami, no? Na that's the time to meet old friends, no? Tayo rin sa mga kamag-anak natin. And we really want ng grand celebration. Christmas naman bakit, di ba? Once a year lang naman to. Pero sana, at ang dapat, hindi matabunan ng mga grand celebration ang totoong mensahe ng Pasko. Ang mensahe ng Pasko ay patungkol sa presensya ng ating Diyos. Sabi po dyan sa unang talata on Micah 5 verse 2, "But you, Bethlehem, though you are small," sabi po sa Tagalog, "ikaw, Bethlehem, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda." Kung titingnan po natin, ang bayan ng Bethlehem, kung babalikan din po natin, no, si King David po ay galing sa bayan ng Bethlehem. Okay? At kung i-describe po ang bayan ng Bethlehem, maliit nga lang siya. Hindi siya impressive. No? Na kung papipiliin ka sa ang bayan mo gusto pumunta sa buong Pilipinas, baka ang piliin mo ay Boracay o kaya BGC. Di ba? Yun ang pipiliin mo kasi yun yung mga distinctive, yun yung mga kilala. At kung magse-celebrate ka, doon na lang. Maganda, di po ba? Hindi ito powerful kasi hindi naman siya prominent for a very powerful person o politiko or kung ano man, di ba? Hindi siya impressive, not powerful, not famous. Pero pinili ng Diyos. Amen? Yet God chose it. Christmas did not begin with a stage or crowd or applause. Maliit nga siya. Alam niyo po ba na sa kaliitan, ibig sabihin, dahil hindi siya sikat, yan, yung word na sikat. Bukod sa maliit, hindi siya sikat. Alam niyo po ba kung mababalikan niyo yung Joshua chapter 15, na hinati-hati na po yung mga lupain ng bayan ng Israel, hindi nga po nabanggit din yung Bethlehem. Dahil sa kaliitan niya, wag na nating isulat yan, di ba? Hindi naman siya masyadong kilala. Kaya nga kung titingnan natin, walang not much applause or crowd or stage. It began with God coming near. Ang mensahe po ng Bethlehem, bagamat siya po ay maliit, ang mensahe po nito ay ang Diyos, hindi ang tao ang umabot sa Diyos, ang Diyos ang bumaba, ang dumating sa pamamagitan ni Jesus at inabot po ang mga tao para kanyang iligtas. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Hindi, kasi kapag, katulad nga kanina sa first service, hinanap ang mensahe po ron about yung mga pantas. Siyempre, ang propesiya hari ng mga Hudyo. Siyempre, pag sinabing hari, saan mo siya hanapin? Sa palasyo, di po ba? Kaya doon sila pumunta sa palasyo ni Herodes. Parang ganito din, hindi mo aakalain ng tagapagligtas, ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon ay mga galing sa isang maliit na bayan na tinatawag ay Bethlehem. Isang pagpapala na sa pamamagitan ng unrecognized, hindi distinctive na lugar ay manggagaling ng tagapagligtas.
Ang sabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, is God, no? And this Word became flesh and dwelt among us, sabi ng verse 14. Makikita natin yung transition, di po ba? Yung Diyos na sa pasimula pa lamang ay nandyan na, yung kanyang eternity, yung kanyang pasimula, wala siyang simula, wala siyang wakas, dahil Diyos siya. That attribute belongs to God alone. At ang Diyos na ito ay nagkatawang lupa, nabuhay bilang tao. Sabi ng verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. Sa Kapaskuhan, doon ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Na ang kanyang misyon, hindi lang para ipakilalang hari, hindi lang para maging Panginoon, higit sa lahat, the very purpose He was born is to save humanity. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya kung titingnan po natin, the very presence of God, amidst all the grand celebration na meron po tayo ngayon, ay maalala po natin, hindi lang yung Bethlehem, yung talking about small things. Pero ang sinasabi rin po rito about the manger, di ba? Siyempre, na-expect hari, dapat sa magarbo o kilalang ospital o kilalang sa kung saang bahay man, di ba? Pero sa manger po siya ipinanganak. Ganon din po ang mensahe ng Matthew chapter 1 verse 23. Nung sinabi ng anghel na na magdadalang tao si Maria at that time at ang tatawagin siyang Emmanuel. The very word Emmanuel means God with us. Kaya dapat daman-daman natin yung mensahe ng Pasko na ang saya ng Pasko kasi kasama ko ang Diyos. Amen? Kasi ang presensya ng Panginoon ay daman-dama ko dahil ang unang Kapaskuhan, ang mensahe na ibinigay ay ang Diyos ay kasama natin. Kaya baka may kumakanta dyan ng, yung malamig ang Pasko. May kanta bang ganon? No? Baka meron diyang nalulungkot ang Pasko. Di ba? Maaring kaya malungkot dahil hindi grand celebration or dahil may inaantay na iba o anuman. Di po ba? Ang tunay na mensahe ng Pasko ay ang presensya ng ating Diyos. Yung mga shepherds on Luke chapter 2 verse 8 to 20. Di ba? Sino ang unang bisita ng kapanganakan ng pinanganak si Jesus? Sino po? Mga shepherds. Ang mga shepherd po ay isang small thing ulit, di ba? Ang Bethlehem small, ang manger small. Yung mga shepherds ay mga lowly people. Sa panahon po ng time ng ganyan sa Israel, sa Jerusalem, pag sinabing ikaw ay shepherd, hindi na po yan wala nang liguan, no? Madudumi sila, at hindi po sila hinahayaan na lumapit sa temple for worship. Kasi nga, yung kanilang kasuotan, itsura, at kinoconsider pong mababang trabaho. But God announced the birth of Jesus not to the kings or mga influencers, no? Walang nagpro-promote ng mga video ng mga kilalang tao para i-promote ang kapanganakan ni Jesus at the time. Walang ganon, di po ba? But God announced the birth of Jesus to ordinary workers. Ang sarap. Kaya nga kapag binalikan natin ang mensahe ng Pasko, ay hindi ito sa magarbo or sabihin nating extravagant or not about the gifts we receive or handang meron tayo o may pera ba tayong natanggap or kung ano man. Dahil hindi doon nakasalalay ang tunay na kasiyahan, kagalakan, kapayapaan na bigay at dala ng Pasko, kundi dahil ang message, the very message that God with us. Amen? Christmas is about God's presence. Christmas was revealed to people simply doing life. Kahit pala mga ordinaryong tao lang, ang mga shepherds doon nagpahayag, doon in-announce the very good news at that time. So, ibig sabihin, magiging masaya ang Pasko natin dahil hindi ito nakasalig o depende sa mga magagarbot, mga malalaking bagay. Paano ba natin mini-measure ang Christmas natin? How big
Gaano ba kasaya? Masaya ba Pasko mo? Pag tinanong ka, sasabihin mo, okay lang. Di ba? Dapat pag sabing, masaya ba ang Pasko mo? Amen! Bakit? Kasi isinilang si Jesus minsan isang Kapaskuhan. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya wag malungkot dahil sa mga bagay na natatanggap o dahil wala rin tayo minsan maibigay, nalulungkot tayo. Pero sa mga ganong kapanahunan, pinagpapala tayo ng Diyos dahil alam natin na si Jesus ang tunay na mensahe ng Pasko. How near God feels kapag Kapaskuhan. Dapat mas dama natin sa pagkainan, sa anumang mga pagtitipon, ang presensya ng ating Panginoon. Have I confused celebration with connection? Diba? Kung si Jesus nga sa unang Pasko, kumonek siya. Ang gusto niya kumonek sa mga tao. Nawa ang Kapaskuhan maging dahilan para mas lalo tayong kumonek sa iba at unang-una sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, getting Christmas right starts with realizing that God didn't come to impress us. Hindi para sabihin yung magpasiklab, no? O magyabang o sabihin natin, dapat magarbo ang Pasko. Hindi. Kundi para sabihin sa atin, kasama natin ang Diyos. Amen? Number 2, palakpakan nga po muna natin si Lord. Getting our Christmas right, Christmas is about Christ's Lordship. Kanina po, God's presence. Ngayon naman, Christ's Lordship, not personal happiness. Sabi po ng verse 2 ulit, sabi diyan, ikaw, Bethlehem, sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel. Out of you will come for me one who will be ruler. No? Ang propesiya po dito ay ang pagdating ng ating Panginoong Yesus na siyang mamamahala, na siyang magiging hari. Kung titingnan po natin, di ba, pag Pasko kasi, parang yun na nga, katulad ng nabanggit po kanina, parang mame-measure sa celebration, ganun ba dapat? Mame-measure ba yan kung masaya ka personal? Paano nga kung hindi? Hindi na natin na-experience yung tunay na kahulugan ng Pasko. Dahil ang Pasko ay patungkol sa pagiging Panginoon ni Jesus. Pag sinabing Lord, boss natin yan. Kung ano yung gusto niya, kung ano yung matutuwa siya, gagawin natin. It is not about our personal happiness, but it is about the Lordship of Jesus. Jesus did not come just to improve our mood for a season. He came as a king. Many of us approach Christmas with this mindset, as long as I'm happy, relaxed, and satisfied, Christmas is good. Ang kapanganakan po ni Jesus ay hindi para maging sumaya lang ang mood mo for the season. Dumating siya para sabihin sa'yo, dumating ako, pinanganak ang Panginoong Yesus para ayusin ang ating buhay. Para sabihin sa ating, He cares for you, huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo, akong magtutustos sa'yo, akong magpapagaling sa'yo. Amen po ba? Ang dami nating alalahanin eh. But we forgot na ang Christmas ay ang pagdating ng ating Panginoong Yesus na gusto niyang sabihin, siya ang ating Panginoon. Hindi ito nangangahulugang depende sa mood natin na masaya ang Pasko ko, basta okay ang Pasko ko, basta masaya ako, basta natanggap ko na ito. Yan, yung pinakakaantay ng mga empleyado, di ba? Ibigay mo na, sabi nila, kinakanta nila, paulit-ulit, di po ba? And satisfied, di ba? Hindi nakabase doon. Pero syempre dapat na ibibigay yon, di po ba? But Micah reminds us, this child came to rule. Sabi ng Luke chapter 2 verse 11, a Savior who is Christ the Lord. Alam niyo po, kung naiintindihan natin yung meaning ng Lord, yung mga alalahanin natin sa buhay, mawawala yan. Bakit? Kasi nakadepende ka dun sa Panginoon mo. Doon sa
Diyos mo. Doon sa nakakaalam ng pangangailangan mo. Alam mo dyan yung who worries about us, who care for us, even the smaller things in our life. Amen po ba? Kahit yung mga minsan, di ba, pag mga maliliit, ayaw na nating bigay kay Lord. Kasi dapat pang malakihan lang si Lord. Wag na nating bigay yung small things kasi pang big time. Hindi po. Kahit ang mga maliliit na bagay sa buhay nyo, interesado ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Doon po sa Matthew chapter 2, yung wise man and Herod, no? Yung mga pantas na pumunta doon para mag-worship kay Jesus at magbigay ng kanilang regalo. They bow down in worship. Nung dumating yung mga pantas, yung mga magi doon sa kaharian ni Herod, sabi niya, pumunta kami rito para hinahanap namin ang King of Jews, no? King of Judah. Narinig yun ni Herod, nasa isip niya, ako ang king ngayon eh. 'Di ba? Sino tong king? Papalitan na yata ako. 'Di ba? Mag-aalala. Siguro ang nasa isip niya, dapat anak ang kasunod, pero may ibang hari na hinahanap. 'Di ba? Kaya sabi niya nga dun sa mga pantas pag nakita niyo, sabihin niyo rin sa akin dahil gusto ko ring mag-worship. Pero hindi 'yun ang totoo. Herod felt threatened. Kaya ang Christmas always reveals whether we will submit to the king or compete with him. Kaya kakaiba nga po itong mga pantas na ito Marurunong sila. Pag sinabi pong mga pantas, no, at that time, they are yung mga scholars natin sa panahon na to. Sila yung mga nag-aral ng iba't ibang klase na lahat ng kailang dapat malaman, no? They are from Persia or Babylonia, sabi nung baka at that time, yung lugar ngayon ng Iraq. Bumiyahe sila papuntang Jerusalem. Sipin nyo gaano kalayo yun, yung sacrifice din na ginawa ng mga pantas. Tinatawag po kasi natin silang three kings, no? Pero hindi naman po binanggit sa Bible na sila ay mga hari. Ang tawag po sa kanila ay wise men, mga magi. At di rin po binanggit na tatlo yung hari. Tatlo yung regalo. Pero yung hari, tatlo yung regalo, pero yung mga pantas o yung wise men, hindi naman po na-identify kung ilan. Andiyan po ba kayo? So, pwedeng more than 2. Yan. Or more than 3. Basta wise men, plural po ang nakalagay. They bow down in worship and give their treasures to the Lord. Bakit? Kasi para sa kanila, hari. No? Para sa kanila, Panginoon. No, yung kanilang mga regalo ng gold, frankincense, and myrrh, it symbolizes the lordship of Jesus. It symbolizes the kingship of Jesus. Yung gold about royalty, yung frankincense, ino-offer yan no, sa mga temple worship. Intended only for God. No? Alam nila Diyos, itong si Jesus. At yung myrrh, it symbolizes the suffering na kung paano nilalagay ito as spices on yung sa burial ng taong namatay. That even at the birth of Jesus, na prophesy na siya ay magdurusa para sa kasalanan ng tao. Kaya kung titingnan natin, no, yung celebration natin is not about personal happiness. Dahil ang tunay na Christmas ay nagsasabi na si Jesus ang Panginoon. Kumusta po ang mensahe na ito ng Christmas? That Christmas is about the Lord Jesus, the Christ Lordship in us. Paano po ba tayo nagdidesisyon? Paano po ba yung mga tradisyon natin? Baka mas nasasapawan ng mga tradisyon yung tunay na kahulugan ng pagiging Panginoon ni Jesus. Sa mga pagdidesisyon natin, sa mga bagay na may mga hinihiling tayo kay Lord, pero hindi dumarating dahil hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Do we resist His authority? Mga things about our relationship, our money, our habits and plans. Minsan ayaw na nating pagalaw yun kay Lord. Huwag mo na akong pakialaman dito, Lord. Personal na to Di ba? Baka may mga ganun pa po tayong punto na, itong relasyon ko, Lord, huwag mo nang pakialaman. Personal ko na to. Itong mga habits ko, personal ko na to. Patungkol sa pera, yan ay personal. Hindi.
Ang unang Christmas ay ang nagsasabi na merong Panginoong na isinilang upang mamahala ng ating buhay para hindi tayo mapahamak. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Getting Christmas right means letting Jesus rule, not just to decorate ourselves. Amen? Number 3, Christmas is about transformation. Kanina, about God's presence. Then next, Christ's Lordship. Then next is about transformation, not mere tradition. Sabi ng verse 2, ulit, no? Mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una at mula ng walang hanggan. Dito pa lang po, no? It's talking about the origin of Jesus, whose origins are old from ancient time. Sinasabi lang po dito na ang Panginoong Jesus na isinilang sa Kapaskuhan ay Diyos, walang simula at walang wakas. Because He is the beginning, He is the end, and He is eternal. Christmas is not about repeating rituals. It is about encountering the living God. Pag sinabi pong about transformation, dumating po si Jesus para hindi lang po tayo iligtas. Yung total salvation na binigay ni Jesus when He died on the cross of Calvary, it comprises everything in our lives. Yung buhay na walang hanggan, ibig sabihin dito pa lang sa pang-araw-araw nating buhay, gusto ng Diyos mapunuan niya, makontento tayo sa biyaya ng Panginoon. It is not about rituals. Kasi nga tayo may mga tradisyon which is maganda naman. Kaya lang baka nasasapawan ng yung saya mo kapag Pasko ng mga bagay na sinasabi ng mundo kung paano at bakit ka masaya kaysa sa totoong mensahe ng Kapaskuhan. Traditions are meaningful but they are meant to point. Dapat ang selebrasyon ng Pasko natin nakaturo pa rin kay Kristo. Amen? Hindi sa mga tradisyon o hindi sa anumang programa. Amen? Masaya naman dahil may Christmas party, may mga exchange gift, pero halimbawa wala nito, masaya pa rin po ba tayo? Dapat mas lubos ang ating bonus na lang kumbaga sa toppings, ano na lang yan, dagdag na lang, budbod. Pero ang tunay na biyaya ng Pasko ay ang ating Panginoong Jesus. It was intended for us to be transformed by the Lord Jesus. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. So ang unang Pasko ay ibinigay ang Panginoong Jesus. At kapag ikaw ay may relasyon kay Jesus, ang intensyon nito, ang pinaka-output o outcome ng relasyon mo kay Jesus ay ang baguhin ang iyong buhay. Kumusta ka na kapatid? From the time na hindi ka pa nakakilala kay Jesus, sa panahon na ito, marami na bang binago si Jesus? Marami pa bang babaguhin? Amen din. Amen po. Kasi kapag tumigil na tayong magpaturo kay Lord, ay stagnant na tayo. 'Di ba? Hindi ka na magro-grow. Na kahit anumang bagay na stagnant, hindi maganda. Tubig, no? Naiibang amoy and everything. Kaya gusto natin, no? Yung the message of Christmas, si Kristo ay dumating para tayo ay magkaroon ng relasyon at para tayo ay baguhin niya. Romans 12 verse 2, be transformed by the renewing of our mind. Ang pinakamagandang regalo na pwede nating ibigay sa ating Diyos sa Kapaskuhan ay ang buhay po natin. Ang buhay na ito na binago ng Panginoon at binago ang ating mga isipan. Alam niyo po yung kwento, no, na sa Luke chapter 2, verse 25 to 38. Kwento po ito ng dalawa, si Simeon at si Ana. Pareho na po silang matanda. At inaantay nila yung katuparan ng pagdating ng Mesiyas. At nang si Jesus ay nakatakda na para i-dedicate, no? Dinededicate ang mga bata.
nakita siya ni Simeon at ang Holy Spirit, no, talaga pinuspos siya ng banal na spirito at ipinahayag na natupad na dumating na ang pinakaantay nilang Mesiyas. Si Simeon at si Anna, they waited, they prayed, and worshiped faithfully. Hanggat, alam nila, no, ang prayer nila, parang ang prayer nila, Lord, gusto naming makita yung tagapagligtas. Pag nangyari na yun, Lord, okay na kami. No? Parang ganun yung prayer nila. Hindi sila na natagalan, hindi sila nainip, at binigyan ng Lord ng katuparan ang kanilang kahilingan na makita ang Mesiyas. When Jesus arrived, their faith came alive, not a routine but a revelation from the Lord. No, grabe yung katuwaan, kagalakan nila. Tayo po, have my Christmas tradition becomes automatic instead of meaningful. Na baka malungkot ka dahil konti lang ang nakahanda sa mesa, o konti lang ang iyong natanggap, o konti lang yung mabibigay mo, o baka wala kang nga maipangregalo. Doon ba nakasalalay sa mga nakagawian nating tradisyon ang saya na dapat nadala ng Kapaskuhan? O dahil sa katotohanang may isang Diyos na bumaba, nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, para manahan sa atin at nagdusa sa krus ng Kalbaryo para tayo'y iligtas. Dahil ang totoong Pasko ay si Jesus. Amen? Am I celebrating Jesus without letting Him change me? Tuwing Pasko, let's mark po ang ating mga Kapaskuhan. Ano na ba ang dinagdag ni Lord na nabago sa buhay mo? No? We are a work in progress. No? Hindi pa tapos si Lord, dire-diretso. Di ba kapag pagtatapos ng taon, we leave yung mga bagay na hindi magaganda at pagpasok ng taon ay dinideklara natin ang mga bagong bagay. Kumusta na sa pag-celebrate natin ang Pasko na to? Marami bang binago ang Panginoon sa iyo? Amen? Kaya nga po, nawa, maganda yung pag-celebrate and we mark the tradition. Walang puknat yan. Talagang alam natin, dapat may ganito, dapat may ganyan sa mesa, dapat may ibibigay, dapat may party, dapat may exchange gift. Given na po yun. Pero nawa, magsingit naman tayo ng tradisyon. Hindi singit. Gawin natin, kung ginagagawa natin ang mga tradisyon na yon, gumawa tayo ng tradisyon na tuwing Pasko, meron kang bagay na gagawin mo consistent para kay Lord. Amen? At para sa iyo, unang-una rin. Katulad ng nagka-quiet time ka ba? Instead na walang palya, yung handa na merong ganun tuwing Pasko, gawin mong walang palya. Lord, tung Paskong ito at sa mga susunod na araw, gagawin ko, magde-devotion ako everyday. Gagawin ko, magbibigay ako ng time, kahit 5 minutes, 10 minutes, pagpe-pray ko ang taong ito. Magpe-pray ako para sa ganito. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord. And Christmas is the time to thank the Lord. Amen? Kaya nga po, ano pong mga bagay na dapat magpasaya sa atin? Una tigit sa lahat, ang pagbabago ng Panginoon, ang kanyang presensya, at ang pagiging Panginoon ni Jesus sa ating buhay. And lastly, Christmas is about God's grace. Sabi po ng verse 2, ulit, no? Ngunit ikaw, Bethlehem, sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa angka ng Juda, though you are small. No? Ang Bethlehem, katulad po ng nabanggit natin kanina, maliit na bayan lang siya. Ang manger, it was a humble. Talagang sino ba naman mag-aakala na ang hari ng Judah, the King of Kings and Lord of Lords, na dapat ahanapin mo sa palasyo o sa panahon natin ngayon sa kilalang mga ospital, di ba? Parang ganon, na lying in o saan man na nagsisimbolize ng marangyang buhay, ay isinilang sa isang sabsaban. Yung sabsaban doon kumakain, no? Yung mga hayop ng kanilang ng mga pagkain nila. It is doon sa manger. That was not accidental na nagkataon yung panahon na
magpapasensus, maraming umuwi sa kanilang bayan. Tapos si Maria at si Jose, no, kabuanan na ni Maria, na lalakbay uuwi ng probinsya. At puno lahat, fully booked, no? Walang kumbaga kahit Airbnb siguro, fully booked na. No, wala na silang mabook. Saan sila napunta? Doon sa kulungan ng mga hayop. At pinanganak si Jesus sa isang sabsaban. Hindi aksidente yan. But God intended it na ang Kapaskuhan ay makikita natin ang kababaang loob ng ating Panginoon. Amen? Sabi ng 1 Corinthians 1:27, God chooses the weak to shame the strong. James chapter 4 verse 6, God give grace to the humble. And 2 Corinthians 12 verse 9, power is made perfect in weakness. Itong mga verse na to, no, it's talking about the weak. It's talking about the humble. Talking about weakness. Walang exempted sa atin doon. Di po ba? Sino magsasabi dito na malakas siya all the time? Sino magsasabi rito na puno siya o meron siya, na hindi siya kinukulang sa ilang panahon? Lahat po tayo dumarating sa ganong pagkakataon. And that is the time for us to realize that Christmas talk about God's grace. Na kahit gaano tayo sabihin nating wala, sabihin nating di kilala, may mga humble things in our lives. Walang mga ipagmamalaki. Pero si Jesus, ang unang Pasko, nagpakita ng pagiging maliit. Nagpakita ng pagiging humble. Kaya mga kapatid, hindi nakabase ang Pasko kung bongga ba o hindi, kung may naibigay ka o wala, kung may natanggap, kung masaya ba ang paligid mo, kundi sa katotohanan ang Panginoong Hesus ay patungkol sa biyaya ng Diyos. Palakpakan nga po natin si Lord. Bakit po biyaya ng Lord? Pwede naman tayong di pansinin ng Panginoon. Pabayaan na lang tayong mapahamak sa impyerno. Bakit isasakripisyo niya pang nag-iisang niyang anak ang Panginoong Hesus? Pero hindi nag-hesitate si Lord. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Amen? Pag sinabing grace ng Lord, it is something na hindi tayo deserving. What we deserve is punishment. What we deserve ay yung death on hell, papunta doon. Dahil nagkasala tayo. Hindi natin deserving yun. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ibig sabihin, pag sinabing grace, wala kang pwedeng gawin para tumbasan yon. Merely, grace lang yon ng Panginoon. Biyaya ng Lord. Dapat ang Christmas, tuwan-tuwa tayo. Lord, thank you po. Kasi kung walang Christmas na dumating, di sana walang kabuluhan ang Paskong ito. Kung may na-enjoy man tayo sa Christmas, biyaya ng Lord. Pero ang totoong biyaya ng Panginoon, yung ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak para tubusin tayo sa kasalanan. Amen? Tingnan po natin, baka may mga insecurities tayo, may mga bagay na dapat tayong isurrender sa Lord, o mga achievement na medyo proud tayo, nakakalimutan natin yung galing at biyaya ng Panginoon. Ang Micah chapter 5 verse 2 ay magpapaalala sa atin that even we are ordinary people, God can use us. Baka may mga point lang pa na hindi tayo makapag-serve sa Lord kasi feel natin wala akong ganyang kakayahan, hindi ako madunong, o hindi ako magaling sa ganito. Kapatid, balikan natin ang Pasko. No? It's all small, it's all humble beginnings. It's about weak things. It's about weakness. Lahat ng yon kinuha ng Lord para tanggapin natin ang kanyang biyaya. On Micah 5 chapter 2 shows us, verse 2 shows us the heart of Christmas. An eternal King, born in a small town to reign in our ordinary lives. Kapatid, kumusta? Paano mo ba ise-celebrate ang Pasko mo ngayon? Ayan. Nawa, yung buhay natin, ang pinakamagandang regalo na maibigay natin sa Lord ay ang buhay ng bawat isa. Sabi ng Romans 12 verse 1, offer our bodies
a living sacrifice, holy and acceptable to God. Si Jesus ba, pag tiningnan ba ang buhay natin, magsasabi na, oy, si Jesus nga talaga ang Lord mo. Si Jesus nga yung nangunguna sa iyo. Si Jesus yung may say sa buhay mo. Amen? Kaya yun po ang maging prayer natin, na ang Pasko ay maging patungkol sa presensya ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa pagbabago ng Panginoon, at sa Kanyang mga biyaya sa ating buhay. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Tumayo po tayong lahat. Praise God. As we declare, no, sa Micah 5 verse 2, sabi diyan, isang ruler, isisilang ang isang lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno ng Israel. Ang prayer po natin, Lord, this Christmas, again, simulan mo at sa mga bawat araw na daraan, ma-realize ko that I need you, Jesus, as my Lord. Hindi lang ikaw, kapatid. Dapat sa pagsasalo nyo bilang pamilya, miyembro ng pamilya, ma-encourage nyo, makwento nyo si Jesus sa kanila. Na kapag si Jesus ang naging Panginoon ng kanilang buhay, totoong Pasko ang mararanasan nila. That they will realize that there is God who loves them so much, who cared for them, na ang presensya niya ay patuloy na sumasama sa ating lahat. May we declare that Jesus is Lord over our lives. Awitin po natin ito. At anumang mga bagay na mga kabigatan, mga bagay na gumugulo sa iyong isipan, mga bagay pang iyong pagdududa, o mga takot, o anumang mga sakit at karamdaman, everything, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Anumang mga hadlang na yan sa iyong buhay, pag yan ay inilagay mo sa paanan at pagsakop ni Jesus bilang Panginoon, God will take care of everything. And we will have that great Christmas ever. May we sing that song. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ. May we raise our hands to the King of Kings and Lord of Lords. Declare that Jesus is Lord. He is Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We surrender our lives to you, Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Yes, Lord. Jesus. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ. Awitin po natin sa Tagalog. Siya ay Diyos. Itaas mo ang iyong kamay, kapatid, kung may pangangailangan ka man ngayong umaga. Ilapit mo yan sa Panginoon. Hallelujah! Declare that Jesus is Lord. Siya ay Diyos. Siya'y
joy. Hallelujah. That is our declaration, Lord. Our Christmas will never be the same again. Sa mga susunod na araw, ang aming mga selebrasyon. Ang iyong mga anak na nagtaas ng kamay, nagsurrender ng kanilang buhay, maging anumang pangangailangan at kabigatan na meron po sila sa oras na ito. Ang lahat ng yan ay inilalagay namin, Panginoon, sa iyong harapan. Ipinapasailalim namin sa iyong kapangyarihan bilang aming Panginoon o aming Diyos, aming Panginoong Yesus. Ikaw po, O Diyos, ay mag-release ng iyong kagalingan, ng iyong himala, in the name of Jesus. Mag-release ka, Panginoon, ng kapayapaan. Mag-release ka, Panginoon, ng pabor. Mag-release ka, Panginoon, Lord po, ng iyong pangtusto sa pangangailangan ng iyong mga anak. Magbigay ka, Panginoon, ng pagkakasundo sa bawat pamilya. Lord, yung mga broken-hearted, yung mga, Lord, nalulungkot sa Kapaskuhan na ito, yung mga relasyon, Panginoon, na kanilang inilalapit na yung ayusin, Panginoon. Father, in the name of Jesus, we submit everything in the Lordship of our Lord Jesus Christ. And Lord, alam namin, Panginoon, that you will take care of us. You will take care of everything. Even, Lord, ang kakulangan ay pupunaan mo ng kasaganaan. Ang kalungkutan ay pupunuan mo, Panginoon, ng totoong kagalakan. Maging ang takot, O Diyos, anumang pangambay papalitan mo ng kapayapaan. Anumang pangangailangan ng iyong mga anak, Lord, katulad ng mensahe this morning, O God, that Christmas is all about you, Lord Jesus. Baguhin mo ang aming mga puso. Baguhin mo ang aming mga isipan. At ang pinakamagandang regalo na maibibigay namin sa iyo, Lord God, ay ang aming buhay fully surrendered to you. At your disposal, Lord, na handang maglingkod, handa, Panginoong, sumunod, handa, Panginoong, bigyan ka ng kagalakan, O Diyos, sa buhay namin na yung patuloy na binabago, inaayos, ginagawang banal, Panginoon, sa kapangyarihan ng aming Panginoong Yesus. Maraming pong salamat. We receive your blessings. We receive your favor, your miracle. We receive your provision and healing, Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri, kaluwalhati at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.